Pakibasa mo nga. Isang matinding basa, Ustad. Unang hari. Okay. Upang malaman ng lahat ng tao sa lupa na ang Panginoon ay Diyos. Wala nang iba pa. Gibahin mo to, Jared! Gibahin mo to! Wala nang ibang Diyos eh. Lahat ng tao sa lupa ng Panginoon ay Diyos. Wala nang iba pa. Hindi ko na, alam niyo mga kababayan, hindi na ako nagpapakalalim. Meron akong gustong ipuntoy. Gusto ko lang gibain mo to. Gibain mo. Itumba mo. Baka makumbinsi mo kami mga Muslim na si Jesus ay Diyos din. Bago mo basahin sa akin yung mga talata, Roma 1:9-5, Juan 1:1, Tito 2:3, Hebreo 1:8. Ha? Supot pa ako eh. Alam ko na yung talata na yan eh. Ba't ko ba nasabi yun? Okay. Basta. Sunod. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Sandali. May narinig ako kay Kaeli. Sino po ang Diyos na nagsasalita sa Isaias, nagpapakilala? Nang sabi niya, liban sa akin ay walang Diyos. Kasi mauuwi ka sa dilema pag sinabi mong si Jesus ang nagsasalita. Lalo pa sinasabi ni Jesus, ako lang ang Diyos, yung Father, yung Ama, hindi Diyos yun. Madali bang intindihin ito? Ako ba nagpapaliwanag ng ganong akin? O binabasa ko lang ang talata? Binabasa lang po. Madali bang intindihin? Sunod. May Diyos ba liban sa akin? Oo. Walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Jared, kung Diyos si Kristo, dapat sinabi ng Diyos, may Diyos maliban sa akin? Oo, may kilala ko. Mas mababa sa akin. Si Jesus yun. Bakit sinabi ng Diyos, may Diyos maliban sa akin? Wala akong nakikilalang iba. Wala akong nakikilalang iba. Jared, sino po ang Diyos na nagsasalita rito? Bakit po niya sinasabi, wala siyang kung may Diyos na noong kasama siya? Sabi niyo kasi, kasama ng Diyos si Kristo sa paglalang. Diyos din yun. Tatlo nga, nagkukus pa, nag-usap-usap yung tatlo. Bakit sabi ng Diyos, wala akong nakikilalang iba? Mag-isang nagladlad. Sinong kasama ko? Wala siyang kasama. Ang Diyos mismo nagpapakilala, biblically speaking. Sunod. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na mag-isang nagladlad ng pangalangit na naglatag ng lupa. Sinong kasama ko? Sunod. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Mayroon pa intindihin? Mayroon pa intindihin? Liban sa akin, walang Diyos. Pagsagot niya, hindi, meron po. Si Jesus. Alam niyo po mga kaibigan, itong si Kara Rashid, siya po ay isang Muslim at ayon sa Muslim, hindi po sila naniniwala kasi na si Kristo ay Diyos. Kaya yun po ang paniniwala ni Kara Rashid na pinapatunayan niya na si Kristo ay hindi po siya Diyos. Pero lahat po mga kaibigan at mga kababayan na binasa ni Kara Rashid na talata ay wala naman pong sinasabi doon sa kanyang mga binasa na si Kristo po ay hindi Diyos. Wala, kundi lahat ng mga binasa ni Kara Rashid ay pinapatunayan po sa talata na kanyang binasa kung sino at kung ano ang karakter o ano ang identity ang totoong Diyos, na yung Diyos na yon ay walang ganon, walang kahit isa, walang susunod, wala na. Tama po yon. Kasi yung mga talata na binasa ni Kara Rashid, yun po ay nagpapakita kung ano ang identity ng tunay na Diyos.
mga kababayan. At hindi po yun nagpapatunay na si Kristo po ay tao. Bakit po mga kaibigan? Kasi wala ka naman mababasa doon sa kanyang mga binasa, doon sa Isaiah, mga kababayan, na si Kristo po ay hindi Diyos. Wala. Ang mga sinasabi sa kanyang mga binasa ay, ako ang Diyos, liban sa akin ay wala na. Tama po yun. Kasi yung mga talata na binasa niya mula sa Isaiah, sa Unang Hari, sa Timoteo, kung saan-saan, yun ay sinasabi o ipinapaliwanag ng mga talata kung ano talaga ang identity ng totoong Diyos. Na yung totoong Diyos, siya yung lumalang, siya yung nagladlad mag-isa, wala nang iba. Tama po yun. Pero hindi po nagpapatunay na yun po ay hindi Diyos si Kristo. Si Karashid po pala, mga kaibigan, ay katulad din ng mga iglesia ni Kristo na hindi po sila naniniwala. Buti pa yung mga Fariseyong Hudyo na gustong bumato sa ating Panginoong Jesucristo ay naunawaan nila na si Kristo ay nagpapahiwatig na siya ay kapantay ng Ama. Doon po sa libro ng John chapter 10 sa verse 30, ako at ang Ama ay iisa, sabi ni Kristo. So ito ipinapakita ni Kristo na siya at ang kanyang Ama ay nagkakaisa po sila. Ibig sabihin hindi iba. Ibig mong sabihin, SLTV, di dalawa na ang Diyos kung Diyos pa rin si Kristo. Dito po hindi po nagkakaunawaan ng marami, mga kaibigan, no? Gaya po sa ating nakikita sa screen, yung Ama hindi po siya yung anak, no? Yung anak hindi po siya yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo hindi po siya yung Ama. Yung Ama po na makapangyarihan sa lahat, nasa kanya yung totoong pagka-Diyos o tunay na pagka-Diyos. Nasa Ama po yun. Sa Ama, lahat-lahat. Kung wala ang Ama, wala ang lahat, mga kababayan. Ganito po kasi, no? Ang Ama, nung siya po ay ipinanganak ng ating Panginoong Jesucristo, wala pa ang mundo, wala pang langit, wala pang mga nilalang. Kung bakit po nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay, mga kababayan, ayan po ay dahil sa kanyang anak. Kasi ang anak ang kauna-unahan sa lahat ng mga nilalang. Basahin po natin dito po sa Kolosas 1:15 na ganito po ang ating mababasa. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, si Kristo, no? Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So pati mga anghel, pati langit, pati itong mundo natin, si Kristo po ang una sa lahat. Kasi siya yung ipinanganak ng Ama, mga kababayan. Sapagkat sa kanya, kay Kristo, nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya kay Kristo, no? At ukol sa kanya. So yun po ang dahilan, mga kaibigan. Kaya dito makikita natin, ayon po kay Apostol Pablo, na ang lahat ng mga bagay ay si Kristo ang nauna sa lahat. At hindi po siya katulad ng mga tao o ang mga anghel na nilalang po ng Diyos o nilikha, ginawa o nilalang, anumang tawag doon, no? Iba si Kristo kasi si Kristo po ay nanggaling sa sinapupunan ng Ama. Ang tao po kasi ay pinorma ng Diyos, dinamili sa pamamagitan ng putik, tapos hiningaan niya ng hininga sa kanyang butas ng ilong, and then naging kaluluwang buhay ang tao. Ganun po ang pakalikha, no? Pero si Kristo hindi po ganun, kaya hindi nga siya tao kundi siya po ay anak ng Diyos. Dito po sa
libro ng Juan, sa 1:18, maliwanag na si Kristo po, mga kaibigan, ay hindi po siya katulad ng tao kung sa paglalang, kundi sabi dito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Si Kristo nakita niya. Tao ba si Kristo? Nakita niya Mga iglesia ni Kristo, mga Muslim, nakita ba ni Kristo ang Diyos? Nakita niya. Bakit dito? Sabi ni Kristo, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Pero nakita niya. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So si Kristo, mga kaibigan, galing mismo sa sinapupunan o bosom. Sa ibang translation yan ay sa piling ng Kanyang Ama. So dun po siya nang galing. Iniluwal ng Ama si Kristo. Kung Diyos si Kristo, di dalawa na Diyos, di sinungaling yung sinabi doon po sa Isaiah na ako ang Diyos at wala nang iba. Ako lang nag-iisa, wala nang iba. Hindi naman po kasi iba si Kristo sa pagkaunawa po ninyo na para bagang si Kristo ay may sariling pagka-Diyos, ganun din ang Ama, hindi. Kundi yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos nang galing sa Ama, ibig sabihin yung pagka-Diyos ng Ama, yun din ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po iba. Iisa lamang po, iisa sila Iisa sila, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, yun din ang pagka-Diyos ng kanyang Ama. Kasi yung Diyos, ayon po sa aking pagkaunawa, mga kaibigan, ay power po kasi yan authority. Na yung Diyos, mga kaibigan, yun po ay power, authority. Na yun ay na kay Kristo din, kasi anak siya Anak po ng ating Panginoong Jesucristo, kaya hindi po siya iba sa pagka-Diyos, sa pagka-Diyos ng Ama. Kaya tama yung mga talata na binasa ni Karashid na ako lang ang Diyos at wala nang iba. Liban sa akin, wala na akong nakikilala. Tama, kasi siya yung iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Asan yun? Yung nasa Ama, na yung pagka-Diyos ng Ama, yun po yung tunay na Diyos at wala nang iba pa. Walang katulad. Siya yung una at ang huli, wala na, mga kaibigan. Kaya tama po, no? Tama. Kaya kasi yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, yun din ang nanggaling yun sa Ama ang Panginoong Jesucristo, tandaan po ninyo, anak po siya ng Ama. Kung anak siya ng Ama na Diyos, imposible naman na hindi mga anak ng hindi Diyos si Kristo. Tayo, anak tayo ng Diyos, pero hindi katulad ni Kristo na galing sa sinapupunan ng Ama. Si Kristo, galing sa sinapupunan ng Ama. Wala pang langit, wala pang lupa, si Kristo andyan na. Si Kristo nga ang dahilan kung bakit nilalang ang lahat ng bagay. John chapter 1, sa verse 1, ganito po ang ating mababasa para maunawaan po natin. Sabi dito, nang pasimula siya ang verbo. Si Kristo kasi verbo nung pasimula At ang verbo ay suma sa Diyos. So ibig sabihin, hindi siya yung Diyos, Ama, kundi suma sa Diyos, suma sa Kanya itong verbo. Ito rin ng pasimula, suma sa Diyos. Sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, o dahil sa ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng bagay ay ginawa. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Alam nyo, ang dahilan po kung bakit po gumawa ng Diyos ng langit at ang lupa, tao, lahat ng mga nilalang, ayan po ay dahil sa kanyang anak. Dahil sa kanyang anak. Kasi ang tao po, katuwaan ng anak. Natutuwa po ang Panginoong Jesucristo sa mga anak ng tao. Ang Diyos Ama, natutuwa, nagagalak sa kanyang anak. Pero si Kristo, natutuwa naman sa mga anak ng tao. Kaya, ibig sabihin, dahil ang Diyos Ama ay mahal niya ang kanyang anak,
natutuwa ang kanyang anak sa anak ng mga tao, kaya ang Diyos gumawa ngayon ng ikatutuwa ng kanyang anak dahil mahal niya ang kanyang anak. Ganun po yon, no? Basahin natin dito po sa Proverbio, Kapitulo 8, sa versikulo 30, no? Nasasiping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. Sabi ng karunungan, si Kristo po ito At ako ang kanyang ligaya araw-araw, sabi niya. Siya yung ligaya ng Diyos, Ama, na nagagalak na lagi sa harap niya. Kita mo? Verse 31, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. So magkapiling po sila, magkasama sila doon po sa sariling mundo o lupa ng Diyos, kasama niya ang kanyang anak, nagagalak ang ama. Nagagalak sa kanya. At ang aking kaaliwan, sabi ni Kristo o yung karunungan, ay sa mga anak ng mga tao. Kaya dahil ang Diyos Ama ay mahal niya ang kanyang anak, kung ano yung ikagagalak ng kanyang anak, di gumawa siya. Gumawa ng mundo, gumawa ng langit, gumawa ng tao para sa kanyang anak. Kaya nalikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo o dahil kay Kristo, no? Wala pa mundo, andyan na si Kristo dito po sa 23, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ng lupa. Kita mo? Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula ng mga alabok ng sanglibutan, ng kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, ng kanyang pagtibayin ang langit, sa itaas ng maging matibay na ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ng dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, ng kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, na sa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So hindi po siya tao, dahil ang tao po ay nilikha o nilalang sa pamamagitan ng alabok ng lupa, no? Pero si Kristo ay hindi. Wala pang lupa, wala pang langit, andyan na ang Ama, kasi siya ang una sa lahat. Kaya nga sabi doon sa binasa ni Karashid na, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos Ama ay siya yung una at wala na. Tama po yun. Sabi din ni Kristo, ako ang una at ang huli. O ano ibig sabihin nun? Ang pakahulugan naman ng oneness dito ay, ayon, si Kristo rin yung Ama. Ay hindi, si Kristo ang unang anak at siya rin yung huli na anak ng Diyos, na nanggaling mismo sa sinapupunan ng Diyos. Kaya nga bugtong na anak no? Yung sinabi naman ng Ama na ako ang Alpha at ang Omega, o ang una at ang huling Diyos, wala nang iba. Tama. Si Kristo kasi hindi naman siya yung Ama bakit? Si Kristo anak ng Ama. So wala nang susunod na Ama na Diyos, kundi yung Ama. Wala nang susunod. Siya yung una, siya yung huli. Kasi si Kristo hindi naman siya papalit sa kanyang Ama kasi siya ay anak lang hindi naman siya Ama Kaya nga, miski magkapantay po ang kanilang pagka-Diyos, dahil yung pagka-Diyos ng Ama ay yun din ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi niya inaring panangnan na makipagpantay sa kanyang Ama. Kasi meron po siyang respeto sa kanyang Ama, mga kaibigan at mga kababayan. Pero hindi ibig sabihin, hindi po Diyos si Kristo. Unang-una, ulitin ko, yung mga binasa ni Karashid,
Itong mga Muslim kasi ginagamit nila yung Biblia, hindi naman nila pinapaniwalaan. No? Pero yung lahat yung mga binasa ni Karashid, hindi po yung nagpapatunay na si Kristo hindi po Diyos, kundi yun po ay pinapaliwanag lamang po sa mga talata na kanyang sinabi kung ano talaga ang karakter o ano talaga ang identity ng totoong Diyos. Kasi nung kinausap po ng Diyos ang mga Hudyo o yung mga Israelita nung araw, kaya niya sinabi, ako lang ang Diyos, wala nang iba. Kasi marami kasing Diyos-Diyusan sa harap ng mga tao sa panahon na yon. Kaya sinabi niya, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Huwag kang yuyukod, huwag kang magkakaroon ng Diyos liban sa akin kasi ako lang ang Diyos, wala nang iba. Tama po yun. No? Kasi napakaraming Diyos-Diyusan itong mga pagano itong mga paganong Katoliko nga nagpapatuloy mga kaibigan. So, dito tama po na ang Ama lang, wala nang iba. Pero hindi po yun patunay na si Kristo ay hindi Diyos. Kasi napakaraming talata mga kaibigan na nagpapatunay na si Kristo po ay Diyos. Una, gamitin ko po yung sinabi ni Karashid dito po sa unang Timoteo, no? Kapitulo 6 sa versikulo 16. Ito yung isang patunay ni Karashid na si Kristo ay hindi Diyos dahil ang Diyos daw ay hindi naman daw nakikita at hindi naman daw ito namamatay. Basahin ko, sabi dito, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggang, siya nawa. So yun po yung patunay ni Karashid na si Kristo ika ay nakita, si Kristo ika ay namatay, si Kristo ika ay nalapitan. Kaya hindi po siya tunay o hindi po siya Diyos, tao lamang po siya. Tignan natin. Itong sinabi ni Pablo na ito yung patunay na si Kristo ay Diyos. Umpisahan natin mga kaibigan dito po sa verse 14. Natuparin mo, sabi ni Pablo kay Timoteo, natuparin mo ang utos na ito na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. So pinayuan po ni Apostol Pablo si Timoteo na sana huwag niyang dungisan ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagsunod sa Diyos hanggang sa pagparito. Sino? Ang ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang pagpapakita. 15, nasa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya. Sino? Si Kristo, na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tuloy, na siya lamang ang walang kamatayan. Sino? Si Kristo. Kasi hindi naman siya namatay Alin po ang namatay sa kanya? Yung katawang tao na inihanda ng Ama nung siya'y naparito sa lupa, naghanda ng Ama ng katawang tao na tinahanan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung anak ng Diyos na bugtong na Diyos. Doon siya tumahan, doon sa laman. Kaya nga nakita ng tao, hindi yung kanyang pagka-Diyos, kundi yung pagkatao niyang nakita. Kaya nga sila nalapitan, kasi yung nalapitan nila, yung kanyang laman, na inihanda ng Ama bilang tahanan niya sa lupa. Kaya totoo. Ang Panginoong Hesukristo hindi siya namatay, hindi siya nakita, hindi siya nalapitan. Alin ang hindi nalapitan? Yung kanyang pagka-Diyos. Tuloy ko po, na siya lamang ang walang kamatayan, si Kristo, na nananahan sa liwanag, tama, nananahan sa kanyang Ama, na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at kapangyarihan walang hanggan, siya nawa. Sino yon? Si Kristo yon. Kasi kapag ihahayag po ang sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, ihahayag siya, hindi na yung pagkatao niya ang makikita ng tao. Kapag ihahayag siya sa kanyang muling pagbabalik, ang makikita na ng tao, hindi na po yung kanyang pagkatao. Kaya mali po dito yung mga iglesia ni Kristo
na sinasabi po nila na siya daw ay taong naipanganak, taong namatay, taong nangabuhay, taong umakyat sa langit, tao siyang babalik. Ay hindi po. Hindi. Kasi kapag babalik na ang Panginoon Jesucristo, hindi na po yung kanyang pagkatao ang babalik. Makikita mo na ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabanalan, ang kanyang pagka-Diyos. Makikita mo na, no? Maliwanag po yan, mga kaibigan, mga kababayan. Napakarami po dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 3, sa versikulo 16, ito ang sabi ng talata, mga kababayan. Nagpapatunay na si Kristo ay hindi po siya tao, kundi Diyos. At walang pagtatalo, sabi ni Pablo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos, yaong nahayag sa laman. Wala namang ibang nahayag kundi si Kristo pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Si Kristo yan sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Walang iba kundi si Kristo yan. Mga kaibigan at mga kababayan. Dito po sa Tito 2:13, para makita po natin, sabi kasi ni Karashid, wala daw patunay na si Kristo ay Diyos. Pero paano niya kasi alam? Muslim siya, no? Hindi naman po siya Kristiyano. Yung moderator naman sa debate nila kay Ka Jared ay bias din, Muslim din, ano? Wala tayong magagawa doon. Pero dito po sa Biblia, ayon kay Apostol Pablo, na hinihintay yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sino yon? At tagapagligtas na si Jesucristo. Wala namang babalik na iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo si Kristo lang naman ang babalik dahil siya yung isusugo pa rin ng Ama sa araw ng Panginoon, no? Siya daw yung hinihintay natin. Wala naman tayong ibang hinihintay kundi si Kristo ayaw mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Wala tayong tutol dyan, ano, mga kaibigan. Kung tutulan mo pa yan, ay anti-Bible ka, no? Anti-Pablo ka, no, mga kaibigan. Dito po sa 1 John chapter 5 sa verse 20, nagpapatunay din na ating Panginoon Jesucristo ay Diyos at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Wala naman ibang naparito kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Binigyan tayo ng pagkaunawa ang ating Panginoong Jesucristo upang ating makilala siya na totoo. Binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya bilang totoo, no? At tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Sino yung Jesucristo na yon? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tama siya yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga kaibigan at mga kababayan. Kasi, ayon din kay Juan, dito po sa Juan 1:1, mga kapatid, yaong buhat sa pasimula, si Kristo, yaong aming narinig, yaong aming nakita ng mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay, at ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Wala naman iba na nahayag na nakasama ng mga apostol kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po yan, mga kapatid. Kung pipilipitin pa po ninyo yan, ewan ko na lang, no? Itong mga iglesia ni Cristo at si Karashid. Mga kapatid,
ito yung mga patunay. Ulitin ko lamang po, yung pagka-Diyos ng Ama, yun din ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi siya iba. Kaya tama yung sinabi ng sa Isaiah na ako ang Diyos at wala nang iba. Liban sa akin ay walang susunod. Tama. Kasi iisa lang talaga ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, iisa lamang po ang makapangyarihang Diyos. Bagamat tayo, ayon sa talata ay ikinoconsider na tayo po ay tinatawag din ng kasulatan na Diyos, pero iba yung ating pagka-Diyos doon po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Iba po yon mga kapatid. Kaya doon po natin makikita na ang salita ng Diyos, yung Ebanghelyo, yung salita ng Diyos na sumasa Diyos ay Diyos po yon. Diyos po yon mga kapatid. Basahin po natin, sa John chapter 10, sa verse 33. Sinagot siya ng mga Hudyo nung sinabi kasi ni Kristo na siya ay ako at ang Ama ay iisa, gustong batuhin. Dumampot sila ng bato para batuhin. Pero tinanong ni Kristo, ano ba yung ibinabato nyo sa akin? Sa dami ng mga mabuting ginawa ko sa inyo, ano sa mabuti kong gawa ang ibinabato nyo sa akin? Sa 33, sumagot po ang Panginoon ang mga Hudyo. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. Pamumusong pala para sa kanila yung ginawa ni Kristo, yung sinabi niya na ako at ang Ama isa. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Ayan. Buti pa itong mga Hudyo at nauunawaan nila na ipinapahiwatig ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Pero hindi nila matanggap, katulad ng mga iglesia ni Kristo. Verse 34, sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Tignan mo, bakit? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Meron palang bahagi sa kasulatan na kapag yung dinatnan ng mga salita ng Diyos ay tinatawag din ng Diyos na Diyos. Yung dinatnan lang ng salita ng Diyos ay tinatawag ng Diyos na Diyos. How much more yung salita mismo, mga kaibigan, na yun pong salita na yon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dito pa lang, mga kapatid, napapatunay talaga ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Sadyang hindi lamang po matanggap ito ng mga Iglesia ni Kristo at ang mga Muslim. Hayaan mo yung mga Muslim, ipinagtatanggol nila yung kanilang mga Quran, pero kung batikusin natin yung Quran nila ay nagagalit sila, nilalapastangan daw natin yung banal na aklat nila pero sa ating aklat nilalapastanganan nila, ginagamit nila laban sa atin na hindi naman nila pinapaniwalaan. Sa ating banal na kasulatan dito po sa Biblia, bawal ang maraming asawa. Dapat ang obispo, ito tandaan nyo mga pare, kasi pinagmamalaki nyo, kami lang ang may obispo. Ang obispo daw, ayon sa Biblia, mayroong isang asawa. Kita mo, Kabornok, Gabriel, ang obispo may isang asawa. At yung obispo, hindi mahilig sa alak. Kita mo, isa lang asawa. Pero sa Quran, pwede ang maraming asawa. Hindi tayo magkakatalo dyan, kasi yan ang pananampalataya po ninyo. Sana wag niyong pakialaman ang aming pananampalataya, kaya nga hindi kayo nilabanan ni kapatid na Eli dahil iba yung pananampalataya ninyo pero ginamit yung Biblia para labanan ang Biblia, hindi po kami pumapayag dyan. Lalabanan din namin kayo tungkol po sa pananampalataya nyo na si Kristo ay tao lang. Kasi napakaraming talata, si Kristo ay hindi tao. Siya nagsabi, walang nakakita sa Diyos kailanman. Bakit niya nakita? Ang Diyos ay hindi nakikita ng tao, hindi nalapitan, hindi namamatay.
Bakit nakita ng Panginoong Hesukristo? Bakit nalapitan niya? Nakaupo pa nga si Kristo doon sa kanan ng karangalan ng Diyos yung sa kanan ng trono ng Diyos ba't niya nalapitan? Ibig sabihin, hindi po siya tao, mga kapatid. Unang-una, wala pang mundo, andun na ang karunungan o ang salita o ang ating Panginoong Hesukristo. So, sana po mga kaibigan ay huwag po kayong palin lang sa nagsasabi na si Kristo ay tao, si Kristo ay hindi po Diyos. Yan ay kulang lamang po sa pagkaunawa sa Biblia. Kaya kung haharap lang si Karashid sa live po natin para ipagpatuloy po nila yung debate nila kay Jared, payag ako basta sa aking channel maganap, ano? Kasi kung sa channel ni Karashid, syempre teritoryo niya yon. Tulad yung pinagdebatehan nila, syempre balwarte ni Karashid yon. So, mga kaibigan, maraming salamat po sa iyong pakikinig lagi dito sa ating programang Expose the Truth. Dito lamang po makikita po ninyo ang programang ito na nagpapahayag, nag-e-expose sa mga bagay na katotohanan tungkol po sa pananampalataya. Hanggang sa muli po mga kaibigan, kita-kita po tayo dito sa ating programa.